Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Ma'am Julie Pearl Laudet. Ako nga po pala si Shanaken Escameno mula sa 10th Sigara. At ang aking tatalakayin ay ang ikalimang pananaw o perspektibo na nagsasaad na ang globalisasyon ay nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 na siglo kung saan may tatlong pangyayari na direktang may kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Una nating tatalakayin ang pag-usbong ng kapangyarihan ng Estados Unidos pagkatapos ng World War II. Ngunit bago ang lahat, una nating tatalakayin at alamin kung ano nga ba nangyari, paano ito nangyari, kailan, saan naganap ang World War II. Naganap ang World War II noong September 1, 1939 hanggang 1945. Nang si Nazi Germany kanilang in-invade o kanilang nilusob ang Poland. Pagkatapos nito, France at Britain declared war 2 days later. Kasi during World War II, parang in metaphoric way pa, nagapataasay sila ihi, dili mas gusgan ko, dili mas gusgan lagi ko, murag nagapakusganay sila, murag parang nagatikalunay gud sila or naas lang mga own perspective, naas lang mga own prides nga ingani lagi sila kaya dapat mas lamang ang isa sa isa. That is the reason or isa po na sa mga rason ng anong naganap or mas nag-init ang World War II. Now sa pangunguna ni Hitler, Hitler is a very famous, kilala kayo siya kay patay kung patay, piti kung piti, patay gid ka. Hitler is very aggressive kasi. Now with his lead, Germany conquered much of Europe. Then, si Japan po ilang gi-attack si Pearl Harbor, which is a city or a part of US. Therefore, nasali si US sa World War II. Now, may dalawang panig na nag-aaway dito or naganap or nagsagupuan dito sa World War II, which is ang Allied power and ang Axis power. So, ayun, naglabanan sila. So, sa Allied power kasi is gusto nila is people power, then sa Axis kasi, Axis power is more on militarism sila and masunod kung sino yung may authority. Now, dahil dito, after sa World War II, naglabanay na sila. Pero after sa World War II is, arang nag-give way good para sa Estados Unidos or sa US na mas mapalawak ang kanilang kalakalan. It's because after World War II, marag nago independency na ay freedom, na ay karapatan or na sila ay kung unsang ilang gusto nga makipag-trades or makipag-alakalan or mas naging diverse, ang interaction sa tao is nagpapalitan sa mga kultura, tradisyon, pang-araw-araw nila na pamumuhay at kanilang mga katangian. Now, doon naganap ang globalisasyon sa unang pananaw. Ikalawang pananaw, ang pagpalina ng multi-corporation o MNCs at transnational corporations or TNC. Now, ngayon, ating i-differentiate kung ano nga ba ang pinagkaibahan ng MNC at TNC. Ang MNC is, nakadepende lang siya kung anong desisyon ng headquarters is doon lang pa rin o doon lang nakabase ang desisyon or ang mga patakaran ng iba't ibang mga negosyo or mga businesses ng iba't ibang mga, mga kumpanya or mga negosyo. So, ulitin ko, kung ano ang desisyon ng headquarters sa MNC, ay doon lang din sila. And sa transnational naman is mas flexible sila. Well, both of this can pwede good sila mag-trade or pwede sila mag-negosyo world war. However, sa MNC is medyo may limitations good siya konti. It's because the decision of the headquarters is the decision of its negosyo or its business. Sa TNC naman is much flexible. So, maaari silang mag-adapt or kung ano yung mayroon sa isang bansa is maaari nila gamitin in advantage. Pwede sila may innovate sila or may mga ipandagdag sila to that business or to that negosyo. For example, sa 7-Eleven, which is TNC, is madami namang 7-Eleven sa iba't ibang bansa at through this, may iba't iba sila. For example, dito sa Pilipinas is ganito lang yung mga binibenta natin. While sa Japan is madami silang iba't ibang binibenta. It's because nag-a-adapt yung kung ano yung negosyo or yung ano yung mga sa isang bansa. At ang pangatlo ay ang pagbagsak ng Soviet Union at pagtatapos ng Cold War. So dito,
Si Soviet Union kasi, or under the Soviet Union, is dalawa yung magkalaban. The Soviet Union versus the Warsaw Pact. Now, sa Soviet Union, is nagtapos sila is because all of the country wants independency and they want freedom. They want to decide for their own. So, after the Cold War is, again, all of the countries have their freedom para makipagkalakalan and they have the right, they have the decision of their own. They can decide for what they want and they can do anything they want. So, they do not follow anything because wala naman sila sa Soviet Union. And again, after a war is, of course, so you need, kailangan yung ibalik yung paan nyo or kailangan kayo makabangon ulit. It's because you need to, kailangan nyo na magkalakalan or mag komunikasyon sa iba. Yun lamang po. Maraming salamat.